Hindi lang ipinapahiya ng mga drone ng Ukraine si Vladimir Putin at inilalantad ang kahinaan ng kanyang hukbo sa himpapawid, pati na rin sa tubig, gamit ang isa sa pinakamabago at pinakamahusay na dagdag sa sariling fleet ng maritime drone. Kakawalang lang ng Ukrainian Navy ang isang napakalaking imbakan ng bala ng Russia, kaya't kapos na ngayon sa supply ang mga lokal na tropa at lubos na lantad sa mga susunod na pag-atake. Ibinahagi online noong Nobyembre 20 ang detalye ng insidente, pati ang drone video footage. Ang drone na tinutukoy ay ang Barracuda, isang unmanned service vehicle o unmanned service vehicle na unang ipinakilala ng Ukraine ilang buwan pa lang ang nakalilipas, noong Agosto. Ito ay nilikha ng isang espesyalistang unit, ang ika-40 Coastal Defense Brigade na tinatawag ding Barracuda, at bahagi ng ika-30 Marine Corps ng Navy ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ginawa para sa mga misyon, sa mga operasyon sa mga ilog at sa kahabaan ng baybayin. Ang Barracuda ay isang makabagong likha, nilagyan ng makabagong artificial na intelihensya at modular na disenyo na nagbibigay daan para sa iba't ibang klase ng mga sistema ng armas na mailagay sa drone ayon sa partikular na pangangailangan ng misyon. Ginagawa itong napaka-flexible na kagamitan, kahit walang high-end satellite communications at di angkop sa malalayong deployment. Perpekto ito para sa operasyon sa Ilog Dnipro. Ang tanyag na ilog na ito ay dumadaloy sa buong Ukraine, mula Hilaga hanggang Timog, at dumaraan sa mga rehiyong pinagtatalunan ng puwersang Ruso mula simula ng digmaan, tulad ng Dnipropetrovsk, Zaporizhia at Kazan. Maraming unit ng Ukrainyano ang nagbabantay sa baybayin ng Dnipro gamit ang sariling buhay. Kasama na rito ang ika-40 Coastal Defense Brigade na hindi lang lumikha ng Barracuda, kundi sila rin ang unang unit ng hukbong dagat ng Ukraine na gumamit nito. Noong Agosto, ipinakilala ng ika-40 Brigade sa Telegram ang Barracuda Boat, isang natatanging imbensyon na gumagamit ng makabagong teknolohiya at artificial na intelihensya. Isa itong sandata na dinisenyo para makalusot sa mga lugar na hindi inaasahan ng kahit sino. Naglabas din sila ng video na nagpapakita ng bilis ng drone sa tubig. Ipinakita rin ng video na ito ang kakayahan ng Barracuda sa pag-atake. Sa isang bahagi, may single-shot grenade launcher sa likod ng bangka. At sa isa pa, ipinakita ang drone na naglalagay ng naval mine sa makitid na kanal. Natuwa at na-excite ang mga analyst sa buong mundo sa anunsyo noon. At inisip ng marami kung paano magagamit ng Ukraine ang drone sa kanilang kalimangan. Pataas-baba sa daan-daang milyang daluyan ng tubig ng Ilog Dnipro. May ilan naniniwalang purong opensibong option ito, gamit ang granada launcher at mina para magpasabog ng kagamitan ng kalaban. May nagsasabi ring gamit sa lohistika ang Barracuda, gaya ng pagdadala ng supply at yaman sa ilog mula sa isang command post patungo sa iba. Hindi nagbunyag ng detalye ang Ukraine tungkol sa teknikal na espesipikasyon at kakayahan ng drone noong Agosto, kaya napilitan ang mga analyst na magbigay ng hula at pagtatantya sa lakas nito. Ngayon, hindi na kailangan manghula dahil may matibay na ebidensya na ginagamit ang Barracuda sa aksyon. Mas malakas pa ito kaysa inaasahan ng maraming analyst. Noong Nobyembre 20 ibinahagi ng opisyal na Facebook page ng hukbong dagat ng sandatahang lakas ng Ukraine ang balita na ang ika-40 na hiwa-hiwalay na brigada ng Coastal Defense ay nagsagawa ng isang napakatagumpay na operasyon. Ginamit ang Barracuda drone para sirain ang base ng lohistika ng Russia sa tabing ilog ng Dnipro. Matagumpay na tinamaan ng Barracuda drone boat ang base ng mga mananakop na Ruso sa floodplain ng Dnieper. Sa kaliwang pampang ginagamit ipunin ang bangka ng kalaban. Batay sa ulat ng hukbong dagat, kinailangang dumaan ang sasakyang pandagat sa liku-liko at makitid na latian ng Dnipro bago marating ang lugar ng kalaban. Pagdating doon, natukoy ng drone ang pinagtipunan ng mga sasakyang pandagat ng Rusya at agad lumapit para umatake. Kinumpirma ng brigada na tinamaan ng drone ang target at nagbahagi ng video online ng mismong pag-atake. Sa video, makikita natin ang ilang kuha ng mga operator ng Barracuda, pati na rin ang mismong drone na dumudulas sa ibabaw ng tubig bago sumabog ng tumama sa posisyon ng Rusya sa tabing ilog. Malaking pagsabog ang nakita matapos ang insidente, na nagpapakitang maraming bala ang nakaimbak doon. Ayon sa ika-40 brigada, ginagamit ng mga puwersa ng Rusya ang base ng lohistika
para mag-imbak at maglunsad ng maliliit na bangka sa paggalaw ng tropa, supply, at mabilisang pagtawid sa ilog. Sa madaling salita, mahalaga ang lokasyong ito sa puwersa ng Kremlin para tumawid sa ilog at pumasok sa teritoryo ng Ukraine. Pero dahil sa Barracuda, wala na ito ngayon. Ngayon, ang anumang natitirang tropa sa lugar ay hindi na makakaasa sa maraming bala na nakaimbak doon. Maaaring malantad sila at hindi na makapagtanggol laban sa susunod na mga pag-atake ng mga Ukrainian. Samantala, kailangang suriin ng mga commander ng Kremlin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa, bilangin ang kanilang mga nawala, at baguhin ang kanilang mga taktikal na plano kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na patatagin ang kanilang mga posisyon sa mga pampang ng Dnipro o mailipat ang kanilang mga tropa sa kabila ng ilog at mas malalim pa sa teritoryo ng Ukraine. Heto kung bakit malaking panalo ito para sa Ukraine. Una, laging mahalaga kapag ang mga bagong sandata, sasakyan, o iba pang sistemang militar ay sinusubok sa aktwal na mga kondisyon. Ang mga military designer, developer, at inhinyero sa buong mundo ay patuloy na gumagawa ng pinakamahusay na produkto. Iniisip ang lahat ng posibilidad at paulit-ulit na sinusubukan at pinoprototype ang kanilang likha. Pero walang pagsubok na tunay na makakagaya sa realidad ng labanan. Maraming beses sa kasaysayan, inisip ng mga kumpanyang pangdepensa na nakalikha sila ng makabago at kamangha-manghang produkto. Ngunit napatunayan lang na ito ay may depekto, may sira, o minsan ay lubos na walang silbi kapag ito ay nasubukan na sa aktwal na sitwasyong militar. Nang ipinakilala noong Agosto, kamangha-mangha ang Barracuda. Pero kailangang hintayin kung mapapatunayan ba ito sa aktwal na misyon kontra Russia. Ngayon, napatunayan na. Una, nagawang mag-navigate din nito sa makikitid na kanal at makakapal na tambo sa floodplain ng Ilog Dnipro. Madaling sabihin kaysa gawin. Madalas pa ring maligaw o maipit ang mga bangkang may tao kahit bihasa ang kapitan at tripulante sa masisikip at likulikong daan ng tubig. Sa kung anong paraan, nakalusot ang bangkang ito na walang tao sa buong daan nang hindi natuklasan at walang pinsala. Pagkatapos, gaya ng ipinapakita sa video, ipinakita ng Barracuda ang napakalaki nitong kakayahan sa paninira. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa mga bangka ng Russia, bala, at iba pang supply na nakaimbak ng Kremlin doon sa isang napakalaking pagsabog. Ngayon, nakatakda ng gawing isang tunay na patibong ng kamatayan ng Barracuda ang buong Ilog Dnipro para sa mga kaaway ng Ukraine. Tuwing maglalayag ang mga tropang Ruso sa maliit na bangka saan man sa kahabaan ng malawak na ilog na ito, o kapag pumuwesto sila sa malalawak nitong pampang, malalaman nilang maaaring may Barracuda na nag-aabang sa kanila sa paligid. Isang puwersang hindi mapipigilan, mabilis na papalapit, armado, at handang burahin sila at ang kanilang mga sasakyang pandagat sa isang iglap. Mahalaga iyon dahil, gaya ng nabanggit kanina, tinatawid ng Dnipro ang buong Ukraine na parang hinahati ang bansa mula itaas hanggang ibaba. Kontrolado pa rin ng Rusya ang ilang bahagi ng silangang Ukraine sa Dnipro. Nahihirapan itong makagawa ng anumang kapansin-pansing pag-usad sa kabila ng ilog at papasok sa mga rehiyon sa kanlurang pampang nito. Maraming malalaking lungsod sa Ukraine ang nasa mga pampang na iyon, tulad ng Kazan, Dnipro, Zaporizhia, at ang kabisera, Kiev. Mataas ang halaga ng lahat ng target na ito para sa Russia kung matagpuan ni Putin ang paraan para pahabain pa ang digmaan. Maaaring lumapit ang kanyang puwersa sa ilan sa mga lugar na ito. Pero kung gusto talaga nilang makuha ang mga lugar tulad ng Kherson o itaas ang kanilang watawat sa mga kalsada ng Kiev, kailangan muna nilang tumawid sa Dnipro. Kaya kailangang humanap ng paraan ang Ukraine para mahirapan tumawid ng ilog ang puwersa ng Russia. Ginagawa nitong halos imposible para sa mga commander ng Kremlin na magtayo ng posisyon sa tabing ilog o magpadala ng tropa sa kabila sa sapat na dami para makasulong at umatake sa mga kalapit na bayan at lungsod. Mahalaga ang mga drone gaya ng Barracuda. Ang mga medyo murang, remote-controlled na sasakyang tulad nito ay maaring magsilbing mga tagapagbantay ng ilog. Nagbabantay sa mga daluyan ng tubig at mga latian, tulad ng mga drone ng Ukraine na nagmamanman sa ere, nagbabantay sa senyales ng buhay, at naghihintay umatake. Kung mas maraming drone ang magagawa at magagamit ng Ukraine sa Dnipro, mas mahihirapan gumalaw ang mga Ruso rito. Tutulong ang Barracuda sa mga Naval Brigade ng Ukraine na tukuyin at sirain ang mas maraming lohistika, imbakan ng bala,
at posisyon ng Russia sa tabing ilog. Sa mas timog, umaasa ang puwersa ng Kremlin sa Dnipro para magdala ng tropa at kagamitan. At isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa Barracuda ay ang pagiging maraming gamit nito. Hindi lang ito para sa direktang pag-atake sa kalaban. Magagamit din ng mga Naval Brigade ng Ukraine ang unmanned service vehicle sa iba pang paraan. Tulad ng nakita natin noong Oktubre, nang lumabas ang mga ulat na sangkot ang Barracuda sa isa pang maingat na pinlano at perpektong naisagawang pag-atake. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang Barracuda ang nagdulot ng pinsala. Ginamit ito para magdala ng maliit na grupo ng first-person view drone sa ibabaw ng tubig patungo sa barkong Ruso. Walang kaalam-alam ang mga sundalo ng Kremlin na sakay ng barko kung ano ang naghihintay sa kanila. Nang lumapit ang Barracuda, lumipad ang unmanned aerial vehicle at inilunsad ang sorpresang atake na ikinagulat ng kalaban. Ayon sa ulat ng hukbong dagat ng Ukraine at sa video na ibinahagi nila online, nalipol ang barkong Ruso kasama ang mga tripulante at mga bala na sakay nito noong oras na iyon. Ang pinakamagandang bahagi ay ang buong operasyong ito ay ganap na walang panganib ayon sa mga puwersa ng Ukraine. Dahil sa mga drone tulad ng Barracuda, posible na ang mga tumpak at mapanirang pag-atake ng hindi isinusugal ang buhay ng tao. Tulad ng binanggit ng hukbong dagat sa kanilang post noon, ang mga makabagong teknolohiya ay nagsisilbi sa depensa at nagliligtas ng mga buhay. Tandaan din na ang Barracuda ay isa lang sa maraming maritime drone ng hukbong dagat ng Ukraine. Ang drone industry ng Ukraine ay gumawa ng iba't ibang remotely operated surface vessel na may sari-saring laki, anyo, at natatanging gamit. At habang maraming bansa ang nagsisimula pa lang pumasok sa mundo ng drone warfare, ang Sea Drone Army ng Kiev ay lalo pang lumalaki at nagiging mas iba-iba araw-araw. Noong Abril, ipinakita ng Ukrainian Unmanned Systems Forces ang bagong dagdag sa arsenal nila, ang Alligator Sham. Ayon sa ulat ng military noon, ang Alligator Sham ay flexible at modular na maritime drone platform tulad ng Barracuda na kayang magdala ng iba't ibang kargamento para sa sari-saring misyon. Halimbawa, pwedeng lagyan ito ng modernong Trizub Shyamnapu laser weapon, kayang burahin ang attack drone, glide bomb, at cruise missile sa ere mula 3,000 metro o 10,000 talampakan. Ipinagmamalaki ng Trizub Shyamnapu ang kakayahan nitong in-neutralize ang lumilipad na kagamitan ng kalaban, gaya ng unmanned aerial vehicle helicopter at eroplano sa layo na hanggang 5,000 metro o 16,000 at 400 talampakan. Pati na rin ang pagpapabulag sa mga missile at eroplano sa layo na hanggang 10,000 metro o 32,000 at 800 talampakan. Pwedeng lagyan ang Alligator Sham ng maliliit na drone gaya ng Alligator 5 TOD at kayang magsama ng hanggang 10 sabay-sabay. Mainam ito para sa mabilisang pag-atake sa maliliit na barkong pandagat ng Russia. Katulad ng Barracuda, flexible din ang Alligator Sham. Hindi lang ito kayang umatake sa mga target ng kalaban, kundi kaya rin nitong magsagawa ng electronic warfare operations. Halimbawa, bawat Alligator Sham ay kayang magdala ng 5 Alligator 5 electronic warfare drone na may gamit para sa electronic warfare at pagkuha ng impormasyon, at may kakayahan itong pigilan ang komunikasyon ng kalaban at guluhin ang kanilang mga radar. Kaya mas madali para sa mga strike drone na makarating sa kanilang mga target nang hindi nasasabat sa daan. Bago ilunsad ang Alligator Sham, ipinakilala ng Ukraine ang Katran bilang bagong sea drone sa kanilang hukbo. Dinevelop ito ng militar na HUP na gumagawa ng armored sasakyan. Ayon sa Ministry of Digital Transformation ng Ukraine, napatunayang epektibo ito sa aktwal na kondisyon ng labanan. Dinisenyo ito para gumana ng autonomous sa pandagat at baybayin, na kayang magsagawa ng long-range na pag-atake at reconnaissance na misyon. Muli, ito ay sumusunod sa temang flexibility na makikita sa Barracuda, Alligator Sham, at iba pang drone sa arsenal ng Kyiv. Ang Katran ay may advanced na electronic warfare features tulad ng automated threat detection at countermeasure deployment. Kaya nitong hindi lang tukuyin ang mga banta ng kalaban, kundi agad at automatikong tumugon sa mga ito. May artificial intelligence, supported na sistema ng pag-target
laser threat sensor, at modernong kagamitan sa nabigasyon para gumana ng epektibo kahit sa mahirap na kondisyon ng labanan. At ilan sa mga kahanga-hanga nitong teknikal na espesipikasyon ay kinabibilangan ng pinakamataas na bilis na 80 milya kada oras, 100 at 30 kilometro kada oras, at pinakamalayo nitong mararating na humigit kumulang 900 at 30 milya o 1,000 at 500 kilometro. Pagdating sa armas, kayang magpaputok ng katran ng torpedo, machine gun, minigun, o man-portable air defense systems. Nagbibigay ito ng maraming posibilidad na tamaan ang mga target kahit saan, sa dagat, himpapawid, o lupa. Ang Magura V5 ay isa pang kahanga-hangang likha ng Kyiv sa larangan ng lokal na maritime drone. Ipinakilala noong 2000 at 23 naging tampok sa mga balita sa buong mundo ang Magura noong huling bahagi ng 2000 at 24 ng ito ang naging kauna-unahang naval drone upang matagumpay na pabagsakin 2 Russian Mi-8 helicopter ang napabagsak malapit sa baybay ng sinakop na Crimea sa Black Sea. Ang Magura ng Elite Group 13 ng Ukraine ay nakasira ng ikatlong helicopter sa parehong operasyon. At lahat ng Russian crew ng 2 napabagsak na helicopter ay naiulat na patay. Marami ring ulat noong 2000 at 24 tungkol sa mga Magura drone na umatake, nanira, at maging nagpabagsak ng ilang sasakyang pandagat ng Russia, kabilang ang mga landing vessel, patrol ship, at mga high-speed na bangka. Naroon din ang Sea Baby, isa sa mga unang inobasyon ng Ukraine sa unmanned surface vehicle. Sinimulan ang paggawa ng drone noong 2000 at 22 at inilunsad ang unang Sea Baby units noong 2000 at 23 kasunod ng pananakop ng Russia. 2 rito ang naiulat na tumama at nakasira sa Crimean Bridge na nag-uugnay sa Crimean Peninsula at mainland Russia noong Hulyo 2000 at 23. Mula noon, may mga ulat ng Sea Baby na umatake sa corvette, patrol boat, at Mi-8 helicopter ng Russia. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na iba-iba, mapanira, at lalong gumagaling ang Sea Drone Army ng Ukraine dahil sa dami ng option nila. Mula sa malakas na Magura, maraming gamit na alligator sham, hanggang sa kahanga-hangang Barracuda 2. May kapangyarihan ang hukbong dagat ng Ukraine na magsagawa ng lahat mula sa mga misyon ng depensa sa himpapawid hanggang sa mga operasyong paniktik, pagpapatrolya sa mga latian, at pag-atake sa tabing ilog laban sa mga posisyon ng Russia. Nagdadagdag ito ng maraming bagong problema sa Kremlin na halos imposibleng lutasin. Dahil sa mga drone na tulad nito, nagiging mas mahirap pasukin ang ilog Dnipro, isang halos hindi mapasok na hadlang. Pinoprotektahan nito ang silangang Ukraine laban sa Russia at binabawasan ang banta ng susunod na pag-atake ng Kremlin sa mga lungsod sa gilid ng ilog gaya ng Kyiv, Kherson at Dnipro. Dapat itong magdala ng ginhawa sa militar at mamamayan ng Ukraine, lalo na habang nalalapit ang ika-4 na anibersaryo ng digmaan. At sa ngayon, nagpapakita ito ng kakaunting palatandaan na matatapos na ito sa lalong madaling panahon. Para sa Rusya, napakamasamang balita ang mga ganitong insidente. Sa tuwing iniisip ng mga puwersa ng Kremlin na nagawa nilang umabante o makontrol ang isang lugar o bahagi ng lupa, patuloy at tuloy-tuloy na nakakahanap ng paraan ang Ukraine para balewalain ang lahat ng kanilang pagsisikap at ibalik sila sa umpisa. At kapag iniisip ng Russia na nakita na nito ang lahat ng armas ng Ukraine, may inilalabas na naman ang Kyiv na panibagong sorpresa. Nangyayari ito kahit saan, mula pampang ng Dnipro hanggang frontline ng Donetsk, habang patuloy na nananalo ang kakayahang mag-adapt at inobasyon ng mga Ukrainian laban sa katigasan ng ulo at dahas ng mga Ruso. Panoorin mo ang video na ito para sa isa pang nakaka-inspire na halimbawa ng inobasyon ng mga Ukrainian sa aksyon. Tingnan natin kung paano napagana muli ng militar ng Kyiv ang mga lumang kagamitan ng British. Ginamit nilang muli ang mga tinapong reliya o para sa mas malaki at mas malawak na pagtingin kung paano malaki ang epekto ng napakalaking gastos ng digmaan sa industriya ng armas ng Rusya. Panoorin ang video na ito na tinatalakay ang nakakagulat ngunit totoong mga dahilan sa likod ng pagbagsak ng gulugod ng ekonomiya ng Kremlin. Para sa karagdagang balita at pagsusuri sa militar at digmaan sa Ukraine at iba pang labanan, mag-subscribe at i-on ang notifications sa aming channel ngayon.